Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan yung ating ipipray ngayong gabing ito. This will be our prayer. This is pertaining our investment in heaven. Diyan natin i-focus ang ating investment doon sa langit. Kasi ito yung tinatawag na sure investment. Praise the Lord. Ito yung sinabi ni Lord Jesus Christ, lay not treasure on earth where moth and rust that corrupt and thieves rob through. But lay up treasure in heaven where no moth and rust and thieves rob through. Basahin natin. Colossians chapter 1, 3 hanggang 5. Praise the Lord. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel. Ayan. Kami nagbibigay pasalamat sa Diyos, sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo at laging dumandalangin para sa iyo. Mula naming narinig ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig na inyong iginawad sa lahat ng mga banal. For the hope which is laid up for you in heaven. Merong pag-asa na nakaimbak doon sa langit. Ito na yung investment natin sa langit. Ito na yung investment natin na hindi mahulog sa walang kabuluhan, na hindi mabubulok, hindi mananakaw, but this is eternal. So, ito na yung ating prayer. Ngayon, hindi man mangyayari ito sa buhay natin kung hindi tayo pagkalooban ng Diyos ng knowledge, wisdom, and understanding how to do it, how to perform it, how to have successfully done, na maging successful yung paggawa natin sa ating pag-invest doon sa langit, that we hope that is being laid doon sa langit. Basahin natin ang Colossians 1, verses 9 hanggang 12. Praise the Lord. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Yan. Prayer is always being done before. Noon, hindi nahihinto yung prayer para sa mga bagay na ito. Ano yun? Sinabi diyan, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Hindi tayo makaka-invest doon sa langit if we don't have all this knowledge, wisdom, and spiritual understanding. Kaya kung wala ang mga bagay na ito, ang ating kaya lang nating i-project sa ating isip, hanggang dito lang sa sanglibutang ito. Dito lang. Wala na tayong beyond the life dito sa sanglibutang ito. Kaya nga, yung the light which is to come, that is for the godly. Godly. Yun lang yung mga godly who believe God. Yun lang yung mga godly who receive the favor of God, the grace of God, the wisdom of God, the understanding of God, the knowledge of God. Pag meron tayo niyan,
Sinabi diyan, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing. Para lalakad tayo na karapat-dapat sa Panginoon at kasiyasiya. Pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. We are bound to increase, no? Mag-increase pa tayo. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil ang demand ng holy place sa ating congregation lumalaki ng lumalaki. As what Sister Lenlen testified just a while ago, na naririnig niya sa ating mga congregations, how God blessed them, how God provided their necessities. So ganun din sa atin, rumarami ng nangangailangan. But what is important, hindi mapabayaan. Kunyari, 63 churches na tayo. All of them must have worker. Kung madagdagan, must have another to be sent over that place to fill up that congregation. So kung gaano man tayo makarating, hanggang ilan man tayo makarating on our generation, it doesn't matter how many churches could be erected, could be established, how many congregation. What is important, every congregation must have a pastor, must have a worker, must have a church, must have a complete set of necessities for the spiritual maintenance. Para tayong lahat, habang lumalalim, habang tumitibay, habang lumalawak yung ating pangunawa, nagagawa natin kahit paman ang mga gawain ng Diyos, not because of who we are, but because God will cause us to do it. It is God will cause us to do it. Praise the Lord. Habang palalim ng palalim tayo, habang palawak ng palawak tayo, God will cause us to do such greater works for His glory and for His honor. Greater mission, greater matters, greater tasks na ibibigay ng Diyos sa atin. Para pag nag-aral ka. Pag nag-aral ka, yan lang natapos mo. Yung ibibigay sa iyo ng company, tama lang doon sa knowledge mo. But if you go further sa knowledge, you go schooling. Mag-aral ka na mag-aral. Kung ano yun nadagdag na pag-aaral mo, pag nakita ng iyong company, ilalagay ka doon sa higher level of office or function dahil may kakayahan ka na eh. Ganon din sa buhay natin. How God will increase us in the works of the Lord. We should increase first knowledge, understanding in wisdom. Para pag meron na tayo niyan, alam na ng Diyos we can do and we can handle His works, His will, i-ano niya tayo? I-elevate niya, dagdagan niya tayo ng dagdagan. Yung capacity, yung capability, lahat ng kakayahan natin, financially, physically, whatever. Dadagdagan niya ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong ating mga gawain, huwag kayong mag-isip na amutan na naman, mag-meeting na naman, amutan na naman. No! Do not think that. That is not of ours. This is not ours. But God calls us to do it because we understood His will. Praise the Lord. Because we have all the knowledge and the wisdom and the understanding about His will, and that is why God calls us to do these things. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong mag-angkin. Do not acknowledge that is yours. Do not acknowledge, even I myself, I should not acknowledge that is mine. So that I have something to boast. I have something to brag. No. That's not. But ang ano lang nito sa atin, ang advantage lang nito sa atin, we are depositing. We are investing. Praise the Lord. We are depositing, we are investing something. Hope that is in heaven. Yun na yung investment natin sa langit. Kaya minsan I preach
Kailan ba ako nag-preach noon? Just few days ago. Na ito si Michael Huzon, the brother of Ayan, husband of Ruby, the daughter of Sister Neneng Sausa. Naprehan ko yan twice doon sa hospital before he passed away. So it was the mercy of God na narinig niya yung gospel. Nakita ko pa yung reaksyon ng katawan niya. Meaning to say, nakarinig siya sa gospel, nagsisi siya, pinagpasisi siya, pinatanggap ko siya kay Jesus Christ. Wala na siyang nagawang kalukuhan, kasalanan because he was lying all the way until he passed away. Para siyang magnanakaw doon sa cross. Baka maya-maya mag-isip ba ang iba, ay, ganun na lang sana ako. Mag-enjoy muna ako sa sanglibutang ito. So that when I am already in the point of death, anyway, I have contact number sa mga pastors. If ever I will be somewhere, alam ko kung sino mga na-assign dyan, I can call them right away. No. Huwag tayo yung mag-isip ng ganun. It is more advantage that earlier, we are still strong, we are still healthy, doing the service of the Lord. Dahil yan lahat, there will be recognition. Yan doon sa langit. Pag sinabing investment, it depends how you put money. Investment, how much you put works to be stored up in heaven that someday, somehow, you're going to receive it from your Creator. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong magmurmur, huwag tayong mag-complain, ay ganito na naman, ay ganyan na naman, ay ganyan. No, never, never, never. Because after all, pag sinurrender na natin yung buhay natin sa ating Panginoong Diyos, the rest of our life will be given to work, to do the works of God. Pasalamat nga tayo, we are increasing. Pasalamat nga tayo, we are stronger and stronger. Pasalamat nga tayo, ang level ng pinapagawa ng Diyos sa atin comparing when we were yet new serving God, napakalayo na. This is a sign that how God trusted us. This is the sign that how God put His trust to us. Stewardship. And this will grow from time to time. This will increase from time to time. Dahil kaya nga, ang mga verses dito, laging may word increasing. In the knowledge of God. Increasing in the wisdom of God. Increasing. The will of God. Increasing lagi, increasing lagi. Kaya, ganun. Bagamat ang ating physical body outwardly deteriorating. But the inner man, no. It's not deteriorating. It is getting stronger and stronger. It is always renewed day by day. Praise the Lord. Hindi nahihinto yung growth, yung pag-grow ng ating inner man. Although our outward body is deteriorating. But the inner man, hindi sumasama yan sa ating physical body. Pag ilibing yan, our inner man, hindi yan sasama sa libingan. Sa temporary na physical body, our inner man, hindi yan sasama sa temporary matter. Kaya itong ating pagpakinig, pananampalataya, pag-ibig, pag-increase sa knowledge and wisdom of God, we are investing in heaven. Praise the Lord. We are looking forward for our eternal destiny. We are looking forward for our eternal state. And we are investing. We are depositing up there in heaven. Basahin natin. Ephesians 3:16 hanggang 19. Praise the Lord. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love,
may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, the depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. Yes. This is not the fullness of man. This is not the fullness of something that is temporal, but this is the fullness of God. The fullness of God. God is so great. God is so mighty. God is so wonderful. God is so amazing. Lahat ng ating i-describe sa Kanya. Ito lang sanglibutang ito. It describes the greatness of God. Pagtingin naman natin sa langit, the vast of that space filled with all creatures of God, that also speaks about His greatness of His power. And yet we are entering into the fullness of God. Praise the Lord. We are not entering into such any worldly investment, worldly matters, earthly matters. We are not entering into that, but we are entering into the fullness of God. His eternal glory, His eternal riches, His eternal kingdom, His everything, the fullness of God. Na hindi basta-basta ito. Praise the Lord. Kaya kahit pagod tayo, minsan may sakit tayo, but our inner man is still coming to the sanctuary. Sometimes exhausted tayo financially, but our faith that make us to move coming here. Dahil dito natin nire-receive yung wisdom, knowledge, and understanding that we might be filled with the fullness of God. That we might understand. That we might be able to measure the depth, the height, and the width with the saints. Yung pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sinabi diyan that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit. This is not from other else, but this is by the might and by the Spirit of God. In the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. If by the love of God, ayaw niya tao maperish, but shall have everlasting life. So we must be deeply rooted on that ground. Praise the Lord. Pertaining eternal life. May be able to comprehend with all saints. You see, all the saints of God, they have comprehended the deep things of God because they were guided by the Holy Spirit. And we too will be also able to comprehend with all the saints. Praise the Lord. Makasama tayo sa kanila. What is the breadth, length, depth, and height? To know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Mapuno tayo sa kabuuan ng Diyos. Kung ano yung meron dyan sa Diyos, we shall not lack. Hindi tayo magkukulang nito. And this is the reason why we serve God. This is the reason why we are working. This is the reason why we are abounding. This is not of us. This is of God. Praise the Lord. Because we believe Him. Because we love Him. Because we obey Him. And God make us able. Gagawin niya tayong able. Basahin pa natin. Hebrews 13:21. Praise the Lord. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever.
Yan. Making you perfect. Making me perfect in every good work to do His will. Working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Para magawa natin yung mga nakakasiya, makalipay sa iyang atubangan. Mabuhat nato ang mga maayo, para buhaton nato ang iyang kabubuton. So, therefore, it is God that is in us. It is God that is working in us. Lahat-lahat. Kaya, kung atong subayon ang atong Paska ni Adto, who are we before? Kung sino tayo nung unang panahon? Nakita ninyo, we are increasing in knowledge, we are increasing in everything. Although nag-i-increase yung trials, but to God be the glory, God made us able to overcome all those things. Meaning to say, our strength, our patience, our everything that we need to overcome all circumstances, all challenges, it nag-increase. Bibigyan ba tayo ni Jesus Christ ng mga gawain na nagsisalakihan ngayon? If we are not able, hindi po. God made us able to perform such greater tasks, such greater things. But, tandaan ninyo, we are investing in heaven. Praise the Lord. Tandaan ninyo, we are depositing something up in heaven because hindi atin ito. This is not our own will. This is not our own purpose. This is not our own way. But this is of God. Ano palang ministry na ito? Sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Bakit nagkaroon tayo ng churches? To maintain the saves. Bakit nagkaroon tayo ng mga maraming workers? To feed the flock. Bakit do we need to erect churches? Of course, that is part of the salvation of mankind. All the days of your life, you should dwell in the house of God. Praise the Lord. Ang lahat ng reflection niyan is in heaven. Ikaw na gumagawa sa paglilabor sa gawain ng Diyos, you are depositing up in heaven. Yung mga tao na naniwala sa gospel, they shall enter into the kingdom of heaven. And they are joining us together, working the will of God so that they themselves also have investment in heaven. So ito na yung gawain natin. To God be the glory. We are increasing. Praise the Lord. Kaya wag tayong mag-question, wag tayong manglupaypay. Just leave it unto the Lord. Into thine hands, O Lord, I commit the work of this ministry. Into thine hands, O Lord, I commit this part of mine to do the work of the ministry. Into thine hands, O Lord, I commit everything unto you. Lahat i-commit mo dyan sa ating Panginoong Diyos. And God will make you perfect. Para maging perfect ka sa good work. Para gawin mo ang kalooban ng Diyos. At nakapagbibigay kasiya-siya sa ating Panginoong Diyos. Hindi pwede hindi tayo maging perfect. God is perfect. His works are perfect. And we are His workmanship. Praise the Lord. Basahin natin Hebrews 12:23. Praise the Lord. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. Yes. The spirit of just men made perfect. Tao yan. But God made them perfect. And there will be assembly. To the general assembly and church of the
firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. See? Submit lang tayo. Praise the Lord. Let us walk by faith with all willingness. Let us walk by faith, by love. Let us walk by faith, walking in the Spirit. Lahat, kung meron tayong mga differences sa sarili natin, which is not perfect and which is imperfect, God will perfect it. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 138 verse 8. Praise the Lord. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Yan. The Lord will perfect that which concerneth me, that which concerneth you. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine hands. Ipi-perfect tayo ng Diyos. Praise the Lord. Ipi-perfect tayo ng Diyos. Siya ang magpi-perfect po sa atin. Para, alam mo, nung bago pa ako dumating sa holy place, and I was touched by the gospel of God, by the preaching of the servant of God, Pastor Samuel Gabre, I decided to serve God. It doesn't matter how it will be. Ngayon, I am together with you, Davao congregation. We grow all together. We increase all together. Praise the Lord. Tingnan mo. Lahat tayo ipiperfect ng Diyos. Lahat tayo imomold ng ating Panginoon Diyos para we will be engaged doing the will of God. Not the will of any man. Not the will of any recognized, brilliant, bright people or inventors or scientists. No! Human is human. Praise the Lord. But this is of God. God is God. God is forever. God is so mighty. God is the creator. God is so wonderful. God is so magnificent. God is so great. Diyan tayo involved sa Kanya. Diyan tayo engaged sa Kanya, sa Kanyang ministry, sa Kanyang will, sa Kanyang works. We are co-laborers together with God. Praise the Lord. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Humantong tayo sa ganitong mga gawain. Humantong tayo sa ganitong mga challenges sa buhay natin. And there is no such main purpose of this but the ministry of God to save souls. Ma-preserve pa yung kaligtasan natin because we are filled with the Spirit of God doing His will. Makapagliligtas pa tayo ng mga kaluluwa that sila rin ipi-perfect ng Diyos. Basahin natin. Colossians 4:12. Praise the Lord. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always laboring fervently for you in prayers, that he may stand perfect and complete in all the will of God. Yan. Importante yung prayers ninyo sa akin. Importante rin yung prayers ko sa inyo. Praise the Lord. Our prayers are so necessary. Imagine that. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you or greeting you, always laboring fervently for you in prayers. Kaya yung mga prayers ninyo, importante yan, necessary yan, effective yan, essential yan, kung sino yung pinipray ninyo. Ganon din ang prayer ko sa inyo. Very essential, very important, very effective. And the main purpose, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Isa lang ang direksyon natin. Isa lang ang ating tinatawag na direction, goal. God.
Praise the Lord. Ang Diyos. Ma-complete tayo in His fullness. Ma-perfect tayo in His fullness. Now, that is not a joke. That is not a small thing. After all, everything shall stop, shall cease. But there is only forever. And blessed are those whom God delighted. Blessed are those whom God saved. Blessed are those whom God made servants. Blessed are those whom God revealed His will. Entrust His works. Mapalad tayo. To God be the glory. After all, magpakabata lang tayo. Maghumble lang tayo. Praise the Lord. Under His wings, under His word, under His commandments, under His righteousness, under His holiness. Magpakabata lang tayo. Alam mo yung clay, nagagawa ng potter na forma sa gusto niyang gawin sa clay pag malambot pa. Ganon din po sa buhay natin. Let us walk humbly before God. Para ano man yung pag-mold ng Diyos sa buhay natin, malambot lang tayo. Kasi ang Diyos ang gagawa sa atin lahat. Basahin natin yan. Ephesians 2 verse 10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Yan. Imagine, we are His workmanship. What do you mean of that? We are His masterpiece. Praise the Lord. Created in Christ Jesus unto good works. What is the purpose of God creating us? We are bound unto good works. Tumulong ka. Nakatulong ka sa lahat ng mga aspeto sa gawain ng Diyos. That is good works. Praise the Lord. Nakapag-donate ka. Nakapag-ambag ka. Nakapag-contribute ka ng iyong tithings kung saan nabubuhay at doon ang resources ng mga servants of God. Nakapagbigay ka pa ng happy sharing. Whatever donation, magtataka ka na lang, where did I get this? When in fact, if I'm going to sum up my salary, it cannot reach this amount. If I'm going to summarize kung pensyonado ka na, it cannot reach that amount which I have given. Because it is God. It is not you. Praise the Lord. Minsan mag-isip ako kung bibilangin ko yung monthly namin. Pagtingin ko sa sasakyan, i-rehistro mo yan once a year. 3 yan. Maintenance pa yan. Gasolina pa araw-araw niya. Saan ka magkuha ng pera? But that is not ours. It is God that is working in us. Bakit mabilis yung pagbili natin ng complete set ng mga tubo? God bless you. God made you able. God made us able. Praise the Lord. Sabi ni Brad Silio, Pastor Chit, nakakalahati yung tubo na nabili mo. Because lahat ng nilista mo, binili natin lahat. See how God made us able? Praise the Lord. To God be the glory. Pati yung ating mga volunteers dyan, they are being blessed by God. Bukas, i-clearing ko yung dito na side na banda. Kailangan, nagbisita kami kanina. Tinuro sa akin ni Pastor Lito na yung CR dyan, ano pa yan, pwede pang magamit. Nagharag naman ko na naipit sa sa malaking kahoy na patay. I-clearing. May darating dito na 3 mga kapatiran natin galing sa Mati. Short term lang yan sila. Gusto ko lang na hindi ma-disturb yung ating working boys dyan. Para yung mga cleaning sa lahat ng surroundings natin, ma-wipe out lahat yan, malinis yan. Pati yung road natin dyan. To God be the glory. Kanina pumunta ako ng
barangay hall. Hinanap ko sa kapitan. Kaso nag-ano sila session. Hinarap na lang ako ng isang kagawad, si Kagawad Morales. Sabi ko, Kagawad, I have concern. Di ba nag-meeting na ang homeowners or landowners dito sa area na mag-setback kami ng another 3 meters para two-way na ito kahit may salubong para kung may mga emergencies. Merong infrastructure, sir, na tinatayo dyan na sinagad sa karsada. Nangako siya na ipupuntahan kagad nila. Sabi ko, sir, that should be implemented. Tapos sabi sa akin ni Kagawad, alam mo, Pastor, meron ng budget na ka-allocate planning na sa city engineer. I-aspaltuhin na yan hanggang dulo. Meron na pala silang budget yan. Busy pa lang yung ating city engineers. I-aspaltuhin talaga yan. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Huwag lang tayong mag-complain, huwag lang tayong mag-murmur, just do it. Gawin lang natin ang gawin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. At lagi nating i-utter sa bibig natin, Lord, here I am, use me. Lord Jesus, here I am. I can do all things through you that strengtheneth me. I can give whatsoever I ought to give through you who is my provider. Lahat-lahat yan galing sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hindi natin ma-fathom ang kanyang kapangyarihan. After all, ito ang senaryo. Philippians 2:13. Praise the Lord. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yan. Pag ginawa ka na ng perfect ng Diyos, and if God increase you, pina-increase ka na sa knowledge, pina-increase ka na sa wisdom, pina-increase ka na how to do the will of God, ang Diyos na, that is working in you. It's no longer you. It is no longer me. Praise the Lord. Kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa akin, it's no longer I. Kung ano yung ipapagawa ng Diyos sa inyo, it's no longer you. It is God. Praise the Lord. Ang Diyos. Paano yun, Pastor Chit? Yes, that is how God calls us to deposit up in heaven. That is how God calls us to invest up in heaven. Praise the Lord. Secured yan. Hindi yan magpakailan pa man mag-fail. So kaya tayo na nandito na kay Lord Jesus. Hindi ko akalain na gumawa si Joanna ng short reel. Yung preaching ko dito. Kinuha niya lang yung portion na may impact. Yung topic na what we should render after God save us. You must come back to Him. As katulad nung leper na isa, bumalik. To give glory and honor. Ilang oras, nag-text sa akin yung FB. 500 na kaagad yung, oras lang ha, 500 na kaagad yung nag-play. Your short video played more than 500. Few hours lang yan. What joy in my heart. Because the message is a message, a godly message. It is a message of God. It is a message of our Master. Praise the Lord. Ginamit lang yung bibig natin to speak it out. And it is being sounded repeatedly unto the ears of the hearers. At pagtingin ko, rami na kaagad nag-share. Rami na kaagad nag-share. Rami na kaagad nag-share. Rami na kaagad nag-share. Almost 50 na ang nag-share. Sabi ko, salamat po, Panginoong Hesukristo. God made us able. Kaya it is God that is working in you, that is working in me. It's no longer us. Hindi na tayo. Para kung meron man tayong naiiwan na years, days, months sa mundong ito, ano ang dapat mangyari? Basa. 1 Peter 4 verse 2. Praise the Lord. That he no longer should live the rest of his time in the flesh,
to the lust of men, but to the will of God. Yan, kung meron man tayong nanatili pa na remaining na time sa ating flesh, sabi diyan that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Praise the Lord. But to the works of God. Praise the Lord. Ayaw pa natin yan. Tapos ang pinakaano nito, bottom line, heaven and earth shall pass away, but he who have done the will of God abideth forever. Praise the Lord. O kaya, be not be weary in well-doing, for in due season you will reap if you faint not. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ay, salamat, Jesus. Meron kaming patutunguhan. Salamat po, Jesus. Hindi maging walang kabuluhan yung aking buhay after I have surrendered, after I have believed your gospel and obey your commandments, and ikaw na ang nag-usurp. Ikaw na ang nag-take over sa buhay ko. And I am glad to give my life to you because I know if I will give the rest of my time of my flesh to do your will, ito ang last verse. Ano ang mangyari? Last verse. 1 John 2:17. Praise the Lord. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Yan yung patutunguhan natin. Pag nasa will of God ka, gumagawa ka ng kanyang works, gumagawa ka niya ng will. Bakit? It is God that is working in you both to will and to do His good pleasure. And how come God will do it to you? Because God made you perfect. Ginawa kang perfect ng Diyos. Ginawa kang vessel ng Diyos. Perfect. God is perfect. And that is why His workmanship is perfect. Praise the Lord. And the purpose of that, to do His will. Now, those who do His will shall abide forever. But the lust and the world shall pass away. Wala na tayo dyan. Tinalikdan na natin yan. We have already left the earthly life. And we are entering unto the fullness of God. Time will come. Ngayon hindi pa. We don't know yet what we shall be. Praise the Lord. So i-pray natin ang ating coming June 15. Lalo tayong i-strengthen ng Diyos. Lalo tayong isahin ng Diyos. Para sa ganun, lahat tayo, God will make us all together able to do His will. So that whatever the demand of the ministry, God will answer all the necessities. Such workers, such churches, lahat na. Lahat na yan. Kompleto na yan. I-commit natin yan sa ating Panginoong Diyos. Anyway, it is He who work in us, both to will and to do His good pleasure. Never, never claim it. Never, never murmur it. Never, never complain. Because it is not you. It is not me. It is He. It is God. It is Jesus Christ that is working in you. Tama yung sinabi ni Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So after this service, we will be having our funeral service, no, sa Anghel Puninaria kay Michael Huson na wake. So i-pray ninyo ito. Ian called me if I could be able to handle the burial service this coming Sunday afternoon, 3 p.m. When I answered him, yes, by the grace of God, I can handle it. Perting lukso ni Ayan, perting lipay niya. So,
maybe this will be the time for them to realize how necessary the salvation of God. Kaya pray natin na maghatid ito ng marami pang spiritual impact sa makikinig ng Word of God. So tonight, let's pray for the construction of the church in Taytay sa pinapagawa ni Pastor Tam at yung Alubihid, kasi si Pastor Alex, after he matapos siya doon, I asked him to come earlier to be installed. Di ko lang sabihin. Praise the Lord. Hindi ko na inopen ito sa congregation. I doesn't want to be to burden. But only God knows. So i-pray natin itong lahat. Everything is in the hand of Jesus. Let us pray for those who has no ticket yet coming here. Let us pray for them. May mga magbarko pala. May barko 1-3 lang, one way. Medyo included na yung pagkain dyan. Include na rin yung lahat, kasali na yung pagkahilo. Included na yan. Pero i-pray natin na maganda ang panahon. Praise the Lord. Minsan magkikwento Sister Emma, Sister Joy, during Pastor's Days. Yan man lang yung aming transportation, going, coming from Davao to Manila. Ay, grabe. Hindi na daw nila masikmura yung kanilang mga kuto-kuto kung gaano nila nilabas yung kanilang mga kinain. Siyempre maliliit pa naman ang barko noon. Ngayon, medyo malaki-laki na rin. But kahit ganun kalaki pa man, ayon sa mga testimonies ng mga seaman, parang kuto na lang yan doon sa Pacific Ocean. So let's pray for all transportations na gagamitin ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Meron din magmumotor 5. Praise the Lord. I-pray natin ito because they asked me to pray for it. No? So everything, let it be done wondrously, miraculously. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.